Itong dinadaldal daw ni Marbil na sinasabi daw na wala namang threat kay Sara Duterte. Hindi ba stupid yan? Bakit may threat o wala? The fact remains that she is the Vice President, and at any time threats cannot be done through intelligence, through whatever. Makatarungan ba na ang Vice Presidente, the second highest official of the land, will be deprived of the security support? And ito po ay tinanggal sa kanya without any courtesy, dahil ang isang PNP chief ay namumulitika. May nag-utos. Sabi nga ni ng isang politiko, sino bang nag-utos niyan? Sabi ni Ginoong Bato. Hindi alam kung sino nag-utos. Pero dinidepensa niya si Marbil kasi daw nautusan lang. Well, with due respect sa iyo, Mr. Bato, parati kang paltos sa mga pag-iisip mo na may sariling pag-iisip ito si Marbil. Hindi yan inuutusan, talagang susunod-sunod lang yan. Gusto din niya talagang ipakita doon sa amo niya na namumulitika siya at lalong papalakasin ang kanyang impluensya at poder bilang Chief PNP. Yun ang totoo dyan. So, bakit tayo nagdadaldal ngayon tungkol dito? Dahil ang ating Vice Presidente ay nagreklamo na. Nung una, hindi nagreklamo dahil akala niya kung siya lang, makakaya niya. Pero kung ini-involve na yung kanyang may bahay, yung kanyang magulang, yung kanyang mga anak, at tatakutin pa, pupuntahan pa sa kanyang bahay, at kukuhanan pa ng mga video, at napaka-klaro na tinatakot at ini-intimidate siya at hinaharas, ito ay hindi na makatarungan. At there must be something to be done. Kung ikaw, Pinocchio of Malacanang, inaalala mo na wala ka naman sana dyan sa pwesto mo kung hindi nag-Vice President si Sara at yung kanyang mga mga butante ay sinama niya para manalo ka, mahiya ka naman. Mahiya ka naman. Kung hindi man ikaw nag-utos, klarong-klaro na mayroong nag-utos din dyan. At ito yung tinatawag sa alam na natin yan, the usual suspect. Yun ang nag-uutos. Paring Ado, ano masasabi mo? Parang baka hindi ito nagre-report sa doon sa presidente. Baka doon sa Ito si Marbil, hindi nagre-report doon sa presidente. Oo. Doon sa sa Hara, Queen. Hindi doon sa tinaguriang hari ng Malacanang, kundi doon sa papanggap na reyna ng Malacanang. Ayan. Pero may kasabihan sa Turko. Ang mga Turko, pagka daw ang payaso ay pinapasok sa palasyo, mga kabansa, hindi raw ito nagiging hari. Ang payaso daw ang palasyo daw ay nagiging circus. At ito na ang circus. Dahil hindi na maintindihan dito kung who is who and what is what, and who is what accountable for whatever. Kanya-kanyang biyahe, mga pyesa ng gobyerno natin. Sa baha, dito sa seguridad. Ay, sus. Going back to what this guy by the name of Marbil, mukhang napapahiya si Captain Marbil
Ha? Dito tayo sa kuan. Mukhang this guy is so full of himself. Oo Ha? nga. Sergeant lang ito, Sergeant Marvel. Hindi ito Captain Marvel eh. Kasi walang hindi nag-iisip ng matino. Can you imagine? Kukuhanan mo ng Walang sensitivity. ng security yung Vice President, nasa charter yan. Anywhere in the world, the top official, maski sa United States ka, Mr. Marvel, nagiging controversial nga yung Secret Service sa United States. Sinipa nga kaagad ng mga Ang bilis. puwersa nga mag-resign dahil Wala isang linggo. dahil Dapat nagkamali ikaw lang, nandiyan pa. nagkamali lang at may mga Lapses lang yan, nag-resign. Kasi hindi siya makatiis sa mga batikos ng mga congressmen, bipartisan. Kali-ugalian na yan. Alam mo naman, Marvel, ang ating saligang batas ay pattern after the United States. Ang ating government system. Pero ang pinagkatakahan ko ka partner, sinong nagbago niyan? Na sa United States, it's the Secret Service that guards the President and the Vice President. Bakit dito sa PNP? Bakit hindi sa PSG? Bakit hindi tayo nagdodraw ng security details para sa Vice President sa Presidential Security Command? Bakit? Ito ba ay this is a mere decision ng Pangulo na gano'n? Mayroon bang government rules and regulation na ang presidente PSG, ang vice presidente magagaling sa PSPG? PSPG are ditong Presidential Security Group, Police Security Group. Para yan sa mga minor, minor officials like governor, yung mga congressmen and so on. Pero with regards to the vice president, this is something strange. Why the PNP is the one that provides security. But with due respect, maski nabigyan, maski questionable yung sistema, pero nabigyan na, ang pangit naman yan, Marvel. Binawi mo kasi namulitika ka. Ito, sumulat ngayon si Ginang Vice President Sara Duterte sa mga kabulastugan na ginawa mo, Mr. Marvel. Ito, pakinggan natin ang sulat ni Ginang Vice President Sara Duterte. Walang prenong binanata ni Vice President Sara Duterte si PNP Chief Romel Marbir kasunod yan ng pagbawi sa 75 police security personnel ng BICE na inilipat sa National Capital Region Police Office o NCRPO. Una nang sinabi ni VP Sara na okay lang naman daw yan, pero may inilabas na open letter si VP Sara sa social media laban kay PNP Chief Marbil. Muli niyang binigyang diin na hindi apektado ang kanyang trabaho bilang ikalawang pangulo kahit pa binawasan ang kanyang security detail. Yun nga lang, hindi raw nagustuhan ni VP Sara ang mga aniyay kasinungalingan ni Marbil sa mga interview na napapanood ng taong bayan. Unang punto ng BICE, sadyang ginawa raw ang Vice Presidential Protection Division para hindi pakialaman ng mga gaya ng PNP Chief, ang security ni VP Sara at ng mga susunod pang Vice President ng bansa. Pinabulaanan din ng BICE ang sinabi ni Marbil na nag-request sila sa Office of the Vice President sa pag-pull out ng 75 police personnel. Giyit ni VP Sara, walang nangyaring request. Sinabihan na lang daw sila na kukunin na ang mga naturang tauhan ng PNP. Hindi na raw pumalag ang kampo ni Vice President Duterte.
Dagdag pa ng bise, hindi rin totoo ang sinabi ni PNP Chief na walang banta sa kanyang buhay kaya binawasan ang kanyang security detail. Aniya, meron ngang malisyosong naglabas ng video niya habang nasa NAIA. Nakuhanan din daw dito ang kanyang asawa at mga menor de edad na anak na malaking banta raw sa kanilang seguridad. Kamakailan din daw nang bumisita ang ilang operatiba ng PNP sa lugar kung saan siya nakatira para mag-surveillance. Pilit daw nilang inaalam kung saan ang bahay na inuupahan ni VP Sara, ang bahay kung saan din daw nakatira ang kanyang mga anak. Mabuti na lang daw napigilan ng mga opisyal ng Homeowners Association ang mga pulis. At kung totoo raw na walang nakikitang banta si Marbil laban sa kanya, bakit daw nagtira pa ng 45 tauhan ng PNP sa kanyang security detail na si Marbil pa raw ang pumili? Ang gusto lang daw ni VP Sara ay tigilan na ni Marbil ang pagbanggit sa kanya sa mga interview. Sinubukan ng News 5 na makuha ang pahayag ni PNP Chief Marbil nang dumalo siya kanina sa pagdinig sa kamera. Pero ngiti lang ang kanyang tugon sa mga sinabi ng pangalawang pangulo. Very clear yung letter. Now, it's between, kung tusin natin, sino ba ang nagsasabi ng totoo? Ito bang ating Vice President o itong Marbil? Kasi iniisa-isa ni ginang Vice President Sara yung mga grounds na napilitan na siyang sumulat kay Marbil and share it to the public. Because unang-una, ito pa lang, very important itong dinadaldal daw ni Marbil na sinasabi daw na wala namang threat kay Sara Duterte. Hindi ba stupid yan? Bakit may threat o wala? The fact remains that she is the Vice President and at any time, threats cannot be done through intelligence, through whatever. It can, tingnan mo siya kay Trump. Si Trump nga napingutan eh. Sino tingnan mo yung kay Trump? Sino ba mag-expect ng bata na tumira kay Trump? Is that expected? Was that planned? No, mayroon lang, alam mo, ngayon mga kababayan, dahil sa nilalait ng taong bayan, ng mga minions ni Marcos, mga minions ni Marcos na mga iba, mayroon diyang isa, madalas na maglait kay VP Sara, itong taga Manila na congressman na Chekwa. Yan, madalas na magko-comment. Sobra yatang nagsisip-sip yan. Hindi naman karapat-dapat yan ito po ang mga nangyayari na hindi mo ini-expect. Yung kay Trump, walang expectation. Hindi mo makukuha na walang threat. It can just erupt or occur at any given time, paring Ado. Ako dito, ito sana pwedeng angalang reklamo lang ng Vice Presidente, pero hindi po mga kabansa. Tandaan ninyo, ito si Marbil nagpadala ng 2 batalyon sa Mindanao, sa Davao, sa Sarangani, para mag-serve lamang ng arrest order kay Pastor Kibuloy. At pangalawa, ay yung pag-pull out ng, Davao is one of the most peaceful places in the country. And yet, this police chief, brought it upon himself to replace the status quo in Davao insofar as the police presence is concerned. At ito na ho ang pangatlo. Bukod pa doon sa 83,000 na mga pulis at tinalaga nila para sa SONA dito si Presidente. So, talaga hong merong mali siya ito. This is not an isolated case, mga kabansa. There is a pattern of seeming harassment against the Davaoenos, against the Dutertes here, against
any possible detractor and